Hindi kita kailangan dito. Ang kailangan ko ay resulta, hindi ang mga drama ng isang taong inutil na tulad mo. Huwag mo nang hintaying ipakaladkad kita sa gwardiya. Umalis ka na, bago pa magbago ang isip ko at tuluyan kitang mabulok sa demada. Ang mga salitang yun Isandro Villacorte, ay tila mga talim ng labahan na humiwa sa mahalumigmig na hangin sa loob ng kanyang malawak na opisina. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha, kasing tigas ng marmol na sahig ng kanyang gusali. Sa harap niya, ang isang matandang kawani na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa kumpanya ay nanginginig ang mga balikat, umiiyak at nagmamakaawa para sa kanyang pamilya. Ngunit para kay Isandro, ang luha ay tanda lamang ng kahinaan, at ang kahinaan ay isang sakit na dapat putulin sa ugat. Habang binibitawan ang mga katagang iyon, ang kamay ni Isandro ay dahan-dahang humahaplos sa isang mamahaling pluma na ginto. Isang miro ang makakakita sa kabalintunaan ng eksena. Sa labas ng dambuhalang bintana, nagsisimula ng bumuhos ang isang malakas na bagyo, tila sumasabay sa pait na namamayani sa silid. Ngunit sa loob, nananatiling malamig ang aircon, kasing lamig ng puso ng taong nagpapatakbo ng Imperyong Villacorte. Nang makaalis ang empleyado, naiwan si Isandro na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang dibdib ay tila binibigatan ng isang bakal na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito pagsisisi dahil matagal na niyang ibinaon ang salitang yon, kundi isang uri ng pagkapagod na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang mamahaling maletang balat, ang sisidlan ng kanyang pinakaiingatang mga lihim at kontrata. Sa loob nito, nakasalalay ang kanyang kinabukasan sa Quezon, ang proyektong magpapatibay sa kanyang kapangyarihan o kaya naman ay tuluyang dudurog sa kanya. Sa huli, pera lang ang hindi nangiiwan, bulong niya sa sarili, habang ang boses niya ay nilulunod ng malakas na kulog sa kalangitan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng nagngangalit na ulan, sa tapat ng lumang istasyon ng Tutuban, nakatayo ang isang batang babaeng tila isang kusing na itinapon sa putikan, si Mayumi. Ang kanyang manipis na damit ay basa na at dumidikit sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw, at ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang sipol mula sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang pusong may butas, ang sakit na unti-unting kumukuha sa kanyang lakas. Hawak ni Mayumi ang ilang bote ng tubig na sinusubukan niyang ibenta sa mga taong nagmamadaling sumilong. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto. Nakita niya ang isang lalaking may marahas na anyo na bumaba. Nagmamadaling pumasok sa istasyon, ngunit sa bilis ng kanyang kilos, ay hindi niya napansin ang pagbagsak ng isang itim na maleta mula sa kanyang pagkakahawak. Tumakbo si Mayumi. Ang kanyang mga paa, na tanging manipis na tsinelas lang ang proteksyon, ay humahampas sa mga genit ng tubig sa kalsada. Nang maabot niya ang maleta, naramdaman niya ang bigat nito. Alam niyang hindi ito sa kanya. Alam niyang ang bawat laman nito ay maaaring katumbas ng pagkain para sa isang buong taon o gamot para sa kanyang nanghihinang puso. Ngunit sa isip ng bata, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang namayapang ina. Ang hindi sa'yo anak ay huwag mong aangkinin dahil ang dangal ay hindi nabibili ng kahit anong yaman. Pumasok siya sa loob ng istasyon, nanginginig, basang-basa, at hinanap ang lalaking may-ari ng maleta. Nang makita niya si Isandro sa gitna ng karamihan, tila huminto ang mundo para sa kanya. Ang lalaki ay mukhang isang higante, puno ng puot at pagmamadali. "Sir! Sir! Ang gamit niyo po!" Sigaw ni Mayumi, bagamat ang kanyang boses ay tila isang mahinang hunilang sa gitna ng ingay ng ulan sa bubong na yari sa yero. Lumingon si Isandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nang makita niya ang isang marusing na bata na hawak ang kanyang maleta, ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi pasasalamat. Magnanakaw.
Malakas na sigaw ni Isandro na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Bigla niyang hinablot ang maleta mula sa kamay ng bata. Naging sanhi upang matumba si Mayumi sa malamig at maduming semento. Saan mo ito nakuha? Sinubukan mo bang buksan ito? Mga batang lansangan talaga. Puro perwisyo ang dala. Napako si Mayumi sa sahig. Ang kanyang mga palad ay nag-asgas at bahagyang dumugo dahil sa pagkakasubsob. Tumingala siya kay Isandro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng tubig. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa hapdi ng maling paratang. Wala siyang nakitang kahit anong awa sa mukha ng lalaki. Tanging pandidiri lamang. Hindi ko po ninakaw. Mahinang sambit ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot ni Mayumi ang kanyang lumang panyo mula sa bulsa. Isang panyong may burda ng maliit na bulaklak na halos kupas na ang kulay. Sa halip na ipuna sa sariling sugat, pilit niyang inabot ang dulo ng mamahaling sapatos ni Isandro na naputikan nang itulak niya ang bata. Sa kabila ng hapdi sa kanyang mga palad, ang tanging nasa isip ng bata ay ang kalinisan ng kagamitan ng taong pinaniniwalaan niyang naitulong niya. Sir, pasensya na po. Madumi na po ang sapatos niyo. Ayaw ko lang pong mawala ang gamit niyo dahil baka mahalaga iyan. Muling pagsusumamo ng bata habang ang bawat salita ay tila isang butil ng kristal na nahuhulog sa maruming semento. Tinitigan ni Isandro ang panyong ginagamit ng bata. Isang luma at seryosong panyo na amoy ulan at kahirapan. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-inog ng mundo para sa bilyonaryo. Binuksan niya ang maleta ng bahagya para tignan ang mga dokumento. Nandoon ang lahat. Ang mga kontrata, ang mga papeles ng Quezon Project, at ang isang luma at kupas na litrato ng isang sanggol na tanging siya lamang ang nakakaalam kung bakit naroon. Walang bawas, walang nawawala. Isang matalim na kurot ng hiya ang dumaan sa dibdib ni Isandro. Ngunit mabilis itong pinalitan ng kanyang kasanayan sa pagiging matigas. Hindi niya kayang tanggapin sa harap ng maraming tao na nagkamali siya ng husga sa isang batang yagit. Inayos niya ang kanyang kurbata at tumayo ng tuwid, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, gaya ng hanging bumubugso sa loob ng istasyon. Umalis ka na rito. Huwag mo nang uulitin ang paglapit sa mga taong hindi mo kauri. Kung pera ang inaasahan mo, nagkakamali ka. Hindi binabayaran ang paggawa ng tama, maring sabi ni Isandro. Bagaman ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng kanina. May kung anong bara sa kanyang lalamunan na ayaw niyang kilalanin. Tumayo si Mayumi ng dahan-dahan. Ang kanyang manipis na katawan ay tila matitumba sa anumang sandali. Sa kanyang munting kamay, hinawakan niya ang isang pirasong tinapay na nakabalot sa plastik, ang tanging pagkain na itinitira niya para sa kanyang hapunan. Iniabot niya ito kay Isandro nang may panginginig. Sir, baka po gutom na kayo. Kanina pa po kayo nagmamadali. Sa inyo na lang po ito. Pambawi po sa pagkakamali ko kanina. Sabi ni Mayumi, bago tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo. Lunod sa anino ng malalaking poste ng istasyon. Naiwan si Isandro na nakatayo. Hawak ang kanyang milyon-milyong halaga ng maleta sa isang kamay. At ang isang pirasong tinapay na tigli-5 piso sa kabila. Ang init ng tinapay ay tila sumusunog sa kanyang palad. Isang init na hindi kayang ibigay ng lahat ng gintong pag-aari niya. Tumingala siya at nakita ang likod ng bata na unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Sumakay si Isandro sa kanyang naghihintay na sasakyan. Ang loob ng kotse ay tahimik, balot ng amoy ng mamahaling leather at pabango. Sa kanyang side mirror, bago pa man makaalis ang driver, nakita niya ang isang figura na biglang bumigay. Nakita ni Isandro kung paano bumagsak si Mayumi sa gilid ng kalsada. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukang pigilan ng isang pusong ayaw ng tumibok. Ang ulan
ay patuloy na bumubuhos, tila tinatangkang burahin ang presensya ng bata sa mundong ito na walang pakialam sa kanya. Napahawak si Isandro sa door handle ng kanyang sasakyan. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay biglang kumitig ng mabilis at masakit. Ang imahe ng bata na yakap ang kanyang maleta sa gitna ng bagyo ay ayaw mawala sa kanyang isipan. Sino ang tunay na magnanakaw? Ang bata bang kumuha ng kanyang oras? O ang isang lalaking tulad niya na nagnakaw ng pagkakataon para sa isang bata na makaramdam ng kahit katiting na kabutihan? Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kamalayan ni Isandro. Kung ang isang batang walang-wala ay kayang magbigay ng lahat, ano ang silbi ng isang lalaking mayroon ng lahat, ngunit walang maibigay na kahit anong habag? Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan na nagbigay ng liwanag sa mukha ni Isandro na ngayoy puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa sistema ni Isandro habang nakatitig siya sa munting katawan na nakahiga sa puting kama. Ang kaninang maingay at magulong istasyon ng tutuban ay napalitan ng isang nakabibingig na katahimikan na binabasag lamang ng pantay na pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Mayumi sa ilalim ng manipis na kumot. Sa bawat tibok ng makina sa tabi nito, tila binibilang ang mga pagkakataong ninakaw ni Isandro mula sa sarili niyang katauhan. Hindi niya alam kung bakit binuhat niya ang bata. Hindi niya alam kung bakit sa halip na tumuloy sa isang mahalagang pulong, ay natagpuan niya ang sarili na sumisigaw sa mga nurse na iligtas ang batang walang kinalaman sa kanyang buhay. Sa kanyang mamahaling kurbata ay may mantsa pa ng putik mula sa kalsada. Isang mantsa na mas madaling burahin kaysa sa imahe ng bata na ibinibigay sa kanya ang huling piraso ng tinapay nito. Kritikal ang kondisyon niya, Mr. Villacorte. Ang butas sa kanyang puso ay lumalaki at ang pagod at lamig na dinanas niya kanina ay halos tumapos sa kanyang buhay. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang balon. Kailangan niya ng masusing pag-aalaga at isang kapaligirang walang stress. Kung ibabalik niyo siya sa kalsada, para niyo na ring hinatulan ang kanyang kamatayan. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Isandro. Tiningnan niya ang kanyang maletang balat na nasa tabi ng upuan. Ang mga lihim na naroon ay kayang bumili ng isang buong probinsya, ngunit hindi nito kayang tahiin ang butas sa puso ng isang inosenteng bata. Sa unang pagkakataon, ang kanyang yaman ay nagmukhang abo sa kanyang paningin. Nang magising si Mayumi, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, tila natatakot sa liwanag ng silid. Nang makita niya si Isandro, ang unang reaksyon niya ay hindi galit, kundi isang mahinang paghingi ng paumanhin. "Sir, sorry po. Nakakaabala po ako sa inyo," bulong ni Mayumi. Ang boses ay tila isang marupok na hibla ng sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Sa kabila ng putla ng kanyang mga labi, sinubukan niyang ngumiti. Isang ngiting nagpapahirap sa kalooban ni Isandro dahil alam niyang wala siyang ginawa kundi saktan ang bata kanina. Hindi sumagot si Isandro. Sa halip, tumayo siya at tinawagan ang kanyang driver. Ang kanyang desisyon ay mabilis, pabigla-bigla, at labas sa lahat ng lohika ng isang negosyante. Dadalhin niya ang batang ito sa mansyong Villacorte. Hindi dahil sa awa, iyon ang pilit niyang itinatanim sa kanyang isip, kundi dahil sa utang na loob para sa kanyang maleta. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Isandro na natatakot siyang makita ang sarili sa salamin kung hahayaan niyang mamatay ang batang nagligtas sa kanyang dangal. Nang pumasok ang marangyang sasakyan sa malawak na tarangkahan ng Forbes Park, nanlaki ang mga mata ni Mayumi, ang naglalakihang mga puno, ang mga ilaw na tila mga bituin sa gabi, at ang dambuhalang mansyon na yari sa puting bato ay tila isang panaginip na hindi niya kailanman inakalang totoo. Ngunit habang papalapit sila sa pintuan,
Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas naging matindi kaysa sa sakit ng kanyang puso. Ang pagbukas ng dambuhalang pinto ay hudyat ng pagpasok ni Mayumi sa isang mundo na mas malalamig pa kaysa sa ulan sa tutuban. Doon, naghihintay ang dalawang babaeng tila mga reyna ng kadiliman. Isandro, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka nagdala ng batang yagit sa loob ng pamamahay ko? Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing talas ng kristal, puno ng pandidiri, habang nakatingin sa basang-basa at maduming tsinelas ni Mayumi na nakatapak sa mamahaling alpombra. Sa likod ni Consuelo, nakatayo si Elena, ang anak ni Isandro. Ang kanyang kagandahan ay nababahira ng isang mapait na ngiti. Dad, don't tell me ito na ang bagong charity project mo. O baka naman nakahanap ka na ng bagong mapaglilibangan dahil sawa ka na sa amin? Ang bawat salita ay tila mga sampal sa mukha ni Mayumi. Napayuko ang bata. Pilit na itinatago ang kanyang mga gasgas na kamay sa likod ng kanyang lumang damit. Naramdaman niya ang bigat ng mga tingin na tila ba siya ay isang mantsa na dapat agad na burahin. Dito muna siya titira hanggat hindi pa siya magaling. Huwag niyo siyang pakikialaman. Maikling tugon ni Isandro bago umakyat sa itaas. Iniwan ang munting batang si Mayumi sa gitna ng dalawang lobo. Ipinadala ni Doña Consuelo si Mayumi sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Doon, dinalan siya ng isang katulong ng isang lumang manika, ang tanging kalaro na nakita ni Mayumi sa loob ng maraming taon. Ngunit bago pa man mayakap ng bata ang laruan, pumasok si Elena sa silid. Sa isang iglap, hinablot ni Elena ang manika at pinunit ang braso nito sa harap mismo ng mga mata ni Mayumi. Huwag mong iisipin na kapamilya ka rito, bata. Ikaw ay basura at ang basura ay nananatili sa labas. Bulong ni Elena bago itinapon ang nasirang manika sa sahig. Hindi umiyak si Mayumi. Sa halip, nang makaalis si Elena, dahan-dahang kinuha ng bata ang nasirang laruan gamit ang isang karayom at sinulid na hiningi niya sa kusinera. Sa gitna ng gabi, sinubukan niyang tahiin ang bawat punit. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig, ngunit ang bawat tahi ay puno ng pag-asa. Iyon ang kanyang golden moment, isang bata na ang puso ay wasak, ngunit sinusubukan pa ring ayusin ang mga bagay na nasira ng ibang tao. Habang nagtatahi, narinig ni Mayumi ang mga yabag ng paa sa labas ng kanyang silid, ang boses ni Elena at ng isang lalaking nagngangalang Renato ay maririnig sa madilim na pasilyo. Huwag kang mag-alala, Elena. Kapag nakuha natin ang mga dokumento sa maleta ng papa mo, wala na silang magagawa. Itatapon natin ang batang iyan pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling, kasama ang lahat ng pangarap ng ama mo. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Napatigil ang kamay ni Mayumi sa pagtatahi. Ang kanyang puso ay kumitig ng mabilis, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot para kay Isandro. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay nasa panganib at siya, isang batang walang laban, ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Bakit ba ganun na lamang ang galit ni Doña Consuelo sa mga tulad niya? Tila may isang malalim na sugat mula sa nakaraan, ang pilit na itinatago ng matandang babae, isang lihim na konektado sa mga taga-tutuban na ayaw niyang maalala. Hinawakan ni Mayumi ang manikang kakatahi lang niya, habang ang luha ay dahan-dahang pumatak sa tela nito. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila isang babala ng mas malaking bagyong darating sa loob ng mansyong Villa Corte. Walang halaga ng ginto ang makakapaghugas sa kamay na nabahiran na ng laso ng nakaraan. Iyon ang paulit-ulit na bulong sa isip ni Isandro habang nakatitig siya sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Ang bawat pahina ay tila may bigat ng 1,000 sako ng semento. Quezon Project, 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga dokumentong ito
ang naging mitya ng pag-iyak ng maraming pamilya sa Quezon. Mga magsasakang inagawan ng lupa, mga tahanang giniba ng mga dambuhalang bulldozer sa ilalim ng kanyang utos. Noon, ang tanging nakikita ni Isandro ay ang mga matatayog na gusali na itatayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog niya. Ngunit ngayon, sa tuwing pipikit siya, tila naririnig niya ang boses ng mga batang nagugutom, mga batang kasing edad ni Mayumi. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay binasag ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Renato Beltran, ang lalaking naging kanang kamay niya sa lahat ng maruming transaksyon. May dala itong nangiti na hindi umaabot sa mga mata, isang nangiting tila lason na dahan-dahang pumapatay. Huwag mong tignan ang mga papeles na yan na parang ngayon ka lang nakakita ng dugo, Isandro, ani Renato, habang nauupo sa tapat niya, kampante at walang bahid ng hiya. Magkasama tayo sa hukay na ito. Ginawa natin ang lahat ng ito para sa yaman mo, para sa pangalang Villacorte. Huwag kang magmalinis ngayon dahil lang sa isang batang pulubi na pinulot mo sa kalsada. Napahigpit ang hawak ni Isandro sa kanyang pluma. Hindi lang ito tungkol sa pera, Renato. Ang Quezon Project ay isang pagkakamali na kailangang itama. Tumawa si Renato, isang tunog na tila kalawang na kumakaskas sa bakal. Itama. Isandro, once you sign the next phase, wala nang balikan. Ibibigay mo sa akin ang buong kontrol sa Quezon. O ipapaalala ko sa buong mundo kung paano mo nakuha ang unang bilyon mo. Isipin mo ang dangal ng pamilya mo. Isipin mo si Elena. At isipin mo ang batang yon. Baka biglang mawala ang pondo para sa kanyang operasyon kung magmamatigas ka. Habang nagaganap ang tensyon sa loob ng opisina, sa labas naman ay isang tahimik na liwanag ang nagsisimulang sumibol. Si Lola Corazon, ang matandang tagapag-alaga na kinuha ni Isandro, ay matiyagang tinutulungan si Mayumi na mag-ayos ng kanyang sarili. Si Lola Corazon ay dating guro sa isang pampublikong paaralan na nawalan ng trabaho dahil sa katandaan, isang babaeng may mga matang puno ng karunungan at pait ng buhay. Huwag kang matakot sa kanila, anak, bulong ni Lola Corazon habang sinusuklay ang mahabang buhok ni Mayumi. Ang tunay na dilim ay wala sa paligid, kundi nasa puso ng mga taong nakalimot ng magmahal. Sa kabila ng mga sifayong tinatanggap niya mula kay Elena at Doña Consuelo, hindi nawawala ng bait si Mayumi. Isang hapon, habang nakadungaw si Isandro sa balkonahe, namataan niya ang isang eksena na tila humaplos sa kanyang naninigas na puso. Nakaupo si Mayumi sa silong ng puno ng mangga, kasama ang anak ng isa sa mga katulong. Hawak ng bata ang isang pirasong uling at nagsusulat sa likod ng isang lumang karton. Tinuturuan ni Mayumi ang bata ng alpabeto. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasensya. A para sa ama, B para sa bukas. Ang tinig ni Mayumi ay dinala ng hangin patungo sa kinaroroonan ni Isandro. Naramdaman ni Isandro ang isang mainit na likido na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Luha, isang bagay na akala niya ay natuyo na kasabay ng kanyang pagkatao. Ang batang ito, na walang-wala at may butas sa puso, ay nagagawang magbigay ng karunungan at pag-asa sa iba. Samantalang siya, na mayroon ng lahat, ay wala kundi pagkawasak ang dinala sa mundo. Nang gabing iyon, habang si Isandro ay balisa sa kanyang opisina at hindi mapakali dahil sa banta ni Renato, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Mayumi. May dala itong isang basong tubig. Papa. Ay, Sir Isandro po pala. Uminom po muna kayo. Nakita ko po kasing hindi pa namamatay ang ilaw nyo. Ani Mayumi, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ito ang kanyang golden moment. Isang maliit at simpleng baso ng tubig, ngunit para kay Isandro, ito ay tila isang banal na alak na nagpapakalma sa kanyang nag-aapoy na konsensya. Hinawakan niya ang baso
At sa sandaling magdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Isandro ang init ng buhay na matagal na niyang kinalimutan. Salamat, Mayumi, mahinang sabi ni Isandro. Sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan ng bata nang may tunay na pagkilala. Ngunit ang kapayapaang iyon niyon ay panandalian lamang. Pagkaalis ni Mayumi, hindi niya napansin na naiwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Sa kuryosidad ng bata, muli siyang lumingon at nakita ang isang makulay na folder na nahulog sa ilalim ng mesa, ang dokumentong naglalaman ng mga lihim ni Isandro sa Quezon. Dahan-dahang pumasok si Mayumi para pulutin ito, iniisip na makakatulong siya. Ngunit bago pa man niya maibalik ang folder sa ibabaw ng mesa, isang matalim na tinig ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo rito, batang magnanakaw? Nakatayo sa may pinto si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hawak ni Mayumi ang dokumentong maaring magpabagsak sa buong pamilya Villacorte. Sa paningin ng matandang babae, ang pagkakataong ito ang gagamitin niya upang tuluyang paalisin ang mikrobyong ito sa kanilang buhay. Bakit ba ganun na lamang ang takot ni Doña Consuelo? Bakit tila ang bawat pagtingin niya kay Mayumi ay nagpapaalala sa kanya ng isang kasalanang pilit niyang ibinaon sa limot 10 taon na ang nakalilipas sa probinsya ng Quezon? Ang panginginig ng kamay ni Mayumi habang hawak ang folder ay tila isang orasan na mabilis ang pagtakbo patungo sa isang pagsabog. Huwag mong subukang idaan ako sa paawa effect mo, bata. Simulat sa pool, alam ko nang ang mga tulad mo ay may malilikot na kamay. Hindi ka lang pala isang linta na sumisipsip sa yaman ng anak ko, isa ka ring hamak na magnanakaw. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na hagupit na bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang sinasabi iyon, marahas niyang hinablot ang folder mula sa nanginginig na mga kamay ni Mayumi. Ngunit hindi lang ang folder ang kinuha niya. Sa isang mabilis at mapanlinlang na kilos, may kung anong kumikinang na inilabas si Doña Consuelo mula sa kanyang sariling bulsa at pilit na isiningit sa maliit na bulsa ng suot na lumang bestida ni Mayumi. Nakatayo si Mayumi, tila isang rebultong yari sa yelo. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon sa mansyon. Nais niyang magpaliwanag. Nais niyang sabihin ang tanging hangad niya ay ibalik ang folder na nahulog ni Isandro. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Bawat paghinga niya ay may kasamang kirot sa kanyang dibdib. Ang kanyang pusong may butas ay tila isang tambol na mabilis at masakit ang paghampas. Iyan ba ang itinuturo sa iyo sa kalsada? Ang magnakaw ng mga mahahalagang papeles at alahas? Patuloy ng matandang babae, habang ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Hindi po. Ibinabalik ko lang po. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Mayumi, isang mahinang bulong na agad nilunod ng tawag ni Doña Consuelo sa mga gwardiya. Lumabas si Elena mula sa dilim ng pasilyo, may dala ring mapait na ngiti. I told you, Grandma, she's bad news. Look, nawawala rin ang paborito kong kwintas. Sigurado akong nasa kanya yan. Ang dagdag ni Elena, habang ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring galit. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Mayumi at marahas na kinapkapan ng bata. Mula sa maliit na bulsa ng bestida ni Mayumi, inilabas ni Elena ang isang kumikinang na gintong kwintas. Ang kwintas na kanina lamang ay isiningit ni Doña Consuelo. Ayan, huli ka, batang magnanakaw. Hindi ka lang palalinta, isa ka ring kriminal. Ang bulyaw ni Elena. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Lola Corazon na mabilis na tumakbo patungo kay Mayumi. Niyakap ng matanda ang nanginginig na bata. Pilit itong pinoprotektahan mula sa mapanghusgang mga mata ng pamilya Villacorte. Maawa po kayo sa bata. Hindi niya magagawa iyan. Nakita ko po siyang nag-aaral lang kanina. Ang pagmamakaawa ni Lola Corazon, ang kanyang boses ay basag at puno ng luha.
Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang na dumaan sa harap ng galit ni Doña Consuelo. Isang marahas na tulak ang ginawa ni Elena kay Lola Corazon, sapat na upang mapaupo ang matanda sa sahig. Huwag kang makialam dito, matanda. Kung ayaw mong madamay at mapatalsik din sa trabaho mo, manahimik ka. Ang banta ni Elena. Sa utos ni Doña Consuelo, kinaladkad ng mga gwardiya si Mayumi palabas ng mansyon. Walang nagawa ang bata, kundi umiyak ng tahimik habang ang kanyang maliit na katawan ay itinapon sa labas ng dambuhalang tarangkahan sa gitna ng muling bumubuhos na malakas na ulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Mayumi. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang basang bestida at ang kanyang pusong tila unti-unting pinipiga. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga paa ay muling nakatapak sa maduming tubig ng lansangan. Ang bawat hakbang ay isang sakripisyo, bawat hininga ay isang laban. Sa kabilang dako ng lungsod, kakawi pa lamang ni Isandro mula sa isang biglaang pulong. Pagpasok pa lamang niya sa mansyon, sinalubong na siya ng katahimikan na tila may dalang masamang balita. Nang malaman niya mula kay Lola Corazon ang nangyari, na pinalaya si Mayumi dahil sa paratang na pagnanakaw, isang kakaibang puot ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi siya naniwala. Alam niya ang katapatan ng batang handang magbigay ng huling piraso ng tinapay. Nasaan siya? Ang tanging tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Hindi na niya hinintay ang sagot ni na Elena at Doña Consuelo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa kaisa-isang lugar na alam niyang pupuntahan ng bata. Ang istasyon ng Tutuban. Sa ilalim ng isang basang karton, sa kanto ng lumang istasyon, natagpuan ni Isandro si Mayumi. Ang bata ay nakabaluktot, nanginginig sa matinding ginaw, at halos hindi na makahinga. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ni Isandro ay nagbigay ng anyo sa isang eksenang dudurog sa kahit kaninong puso. Dali-daling bumaba si Isandro at binuhat ang bata. Ang kanyang mamahaling jacket ay agad niyang ibinalot sa maliit at basang katawan ni Mayumi. Habang yakap-yakap niya ang bata, naramdaman niya ang mahinang paggalaw ng mga labi ni Mayumi. "Sir, sorry po. Nabasa ko po yung jacket na pinahiram niyo." Ang bulong ni Mayumi, bagamat ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Ito ang kanyang golden moment. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagiging biktima ng kawalan ng katarungan, ang kapakanan pa rin ni Isandro ang inaalala ng bata. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa mukha ni Isandro. Hinigpitan niya ang yakap sa bata habang mabilis na nagmamaneho patungo sa ospital. Sa sandaling iyon, ang yaman at kapangyarihan ay wala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang buhay na hawak niya sa kanyang mga bisig. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na isinugod si Mayumi sa emergency room. Habang naghihintay si Isandro sa labas, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa pasilyo ay tila isang orasan na nagpapaalala sa kanya ng mga oras na sinayang niya sa pagiging malupit. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa doktor na nagbabantay kay Mayumi sa loob. "Mr. Villacorte, kailangan niyo pong pumunta rito sa opisina ko ngayon din. Kritikal ang kondisyon ng puso ng bata. Hindi na sapat ang mga gamot. Kailangan na natin siyang operahan sa lalong madaling panahon o baka hindi na siya umabot sa umaga." Napatigil ang mundo ni Isandro. Ang takot na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa anumang banta ni Renato. Ngunit ang susunod na sasabihin ng doktor ang tuluyang magpapaguho sa kanyang natitirang tatag. Ngunit may isa pang problema. Ang mga papeles para sa insurance at pondo ng bata ay tila may naging aberya. Sinasabi ng aming system na ang lahat ng accounts niyo ay kasalukuyang naka-freeze.
Napatingin si Isandro sa dilim ng labas. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Renato. Pero o prinsipyo, Isandro, isang pirma mo lang sa kasunduan ng Quezon at ibabalik ko ang lahat ng access sa iyong mga bank account. Isang pirma mo lang at mabubuhay ang batang yan. Pero kung magmamatigas ka, masasanay ka na ring makakita ng kabaong na kasing liit ng isang munting anghel. Ang boses ni Renato sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malalamig na bulong ng demonyo na gumagapang sa pandinig ni Isandro. Nakatayo ang bilyonaryo sa dulo ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya sa balat ay wala pang kalahati ng hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin ng intensive care unit, nakikita niya si Mayumi. Ang bata ay halos hindi na makita sa ilalim ng napakaraming tubo at wire na nakakabit sa kanyang maliit na katawan. Ang bawat mahinang tunog ng heart monitor ay tila isang latay sa konsensya ni Isandro. Ang dating makapangyarihang tigre ng mundo ng real estate ay tila naging isang basang sisiw. Walang magawa, walang kapangyarihan, at pinagtaksila ng sarili niyang yaman. Hayop ka, Renato. Ang tanging naisambit ni Isandro, ang kanyang boses ay paos at basag. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan niya ay katumbas ng bawat hininga ni Mayumi na unti-unting nauubos. Ibinaba ni Isandro ang telepono at dahan-dahang lumapit sa higaan ng bata. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng oxygen concentrator ay bumabalot sa silid na lumilikha ng isang nakabibingig na atmosfera. Umupo siya sa tabi ni Mayumi at hinawakan ang malamig na kamay ng bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng matatayog na gusaling naitayo niya at ang lahat ng bilyong nasa pangalan niya ay nagmukhang mga basura. Patawarin mo ako, anak. Ang bulong ni Isandro habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Mayumi. Patawarin mo si Papa dahil sa huli, ang yaman na ipinagmamalaki ko ang siya palang naging tanikala para hindi kita mailigtas agad. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kinuha ni Isandro ang panyong may bordang bulaklak na ibinigay ni Mayumi sa istasyon. Inilagay niya ito sa ilalim ng maliit na palad ng bata. Tila ba sinusubukang ibalik ang init at pag-asa na ibinigay ni Mayumi sa kanya noong gabing iyon sa tutuban. Isang simpleng piraso ng tela, ngunit ito ang naging simbolo ng kanyang panunumpa na gagawin niya ang lahat. Kahit mawala pa ang lahat sa kanya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkalito at bahagyang takot nang makita ang kalagayan ng ama. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinarap siya ni Isandro na may mga matang puno ng determinasyon at pait. Elena, tawagan mo ang mga abogado. Ibigay mo kay Renato ang lahat ng gusto niya. Ibigay mo ang Quezon Project, ang shares ko sa kumpanya, pati na ang mansyon. Lahat-lahat! Ang utos ni Isandro na tila ba bawat salita ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pero Dad, mawawala ang lahat sa atin. Mabubulok tayo sa hirap. Ang sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot para sa kanilang kinabukasan. Tumingin si Isandro sa kanyang anak, isang tingin na puno ng pagod at aral ng buhay. Mabuti pang mamuhay tayo sa hirap na may kasamang buhay, kaysa mamuhay sa palasyo na napapalibutan ng mga patay na alaala. Ang batang ito, siya ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagiging tao. At hindi ko hahayaang mamatay ang kaisa-isang liwanag na natitira sa madilim kong mundo. Sa kabila ng pagtutol ni Elena, pinirmahan ni Isandro ang mga dokumentong ipinadala ni Renato
sa ospital sa pamamagitan ng isang tauhan. Sa bawat hagod ng kanyang pluma, tila ba tinatabas niya ang kanyang sariling imperyo, ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam ng paglaya mula sa isang mabigat na pasanin. Nang maibigay ang pirmadong kasunduan, agad na naibalik ang pondo at nagsimula ang paghahanda para sa operasyon ni Mayumi. Habang dinadala ang bata patungo sa operating room, muling hinawakan ni Mayumi ang daliri ni Isandro. Sa isang napakahinang tinig, tinawag niya ang lalaki. Papa! Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Mayumi bago siya tuluyang nakatulog dahil sa anesthesia. Naiwan si Isandro na nakatayo sa labas ng pinto habang ang mga ilaw ng operating room ay bumukas. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba, ngunit sa likod nito ay may isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman kailanman. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihintay, isang katulong mula sa mansyon ang tumawag sa kanya, humihingal at nanginginig sa takot. Sir Isandro, si Doña Consuelo po. Dinala po siya sa presinto. May mga pulis pong dumating at may dalang mga dokumento tungkol sa nangyari sa Quezon 10 taon na ang nakalilipas. At kasama po nila si Renato. Nanigas si Isandro sa kanyang kinatatayuan. Akala niya ay tapos na ang lahat sa kanyang pagpirma, ngunit tila ba ang hukay na kanyang hinukay noon ay mas malalim pa sa inaakala niya. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang kayamanan ang nakataya, kundi ang kanyang kalayaan. Ang malamig na liwanag ng hallway sa ospital ay tila mga matang nakatingin sa kawalan, walang pakialam sa gulo at sakit na nararamdaman ng mga taong naghihintay sa ilalim nito. Si Isandro ay nakaupo sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Wala na ang mamahaling relo sa kanyang bisig. Wala na ang aura ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Sa sandaling iyon, siya ay isang lalaki lamang na naghihintay ng himala. Habang ang bawat segundo ng pag-ikot ng orasan sa pader ay tila isang dambuhalang pabigat na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan ng pasilyo ay binasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na gawa sa mamahaling balat. Hindi na kailangang lumingon ni Isandro para malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang aura ng kayabangan ay sapat na para makilala si Renato Beltran. Tignan mo nga naman ang tadhana, Isandro. Ang boses ni Renato ay puno ng pangungutya. Tila isang linta na nagpapakasasa sa sugat ng iba. Ang hari ng Villacorte Empire, nakaupo sa isang pampublikong upuan, mukhang talunan, at walang kahit isang kusing sa bulsa. Nakakatawa, hindi ba? Ibinigay mo ang lahat para sa isang batang kalsada na hindi mo naman kaano-ano. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isandro. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang uri ng pagod na may halong pandidiri. Nakuha mo na ang lahat, Renato. Ang kompanya, ang mga lupain, pati ang dangal ng pamilya ko na kinaladkad mo sa putikan nang ipakulong mo si Mama. Ano pa ang kailangan mo? Lumapit si Renato at bumulong. Ang kanyang hininga ay tila lason sa pandinig ni Isandro. Gusto ko lang makita ang huling hininga ng iyong yabang at tungkol sa iyong ina. Kailangan ng isang sakripisyo para malinis ang pangalan ko sa Quezon Project. Si Doña Consuelo ang pinakaangkop na kontrabida sa mata ng publiko. Siya ang utak at ako? Ako ang naging bayani na nagbulgar ng katotohanan. Ito ang sining ng gaslighting ni Renato. Ang baluktutin ng katotohanan hanggang sa maging siya ang bida sa kwentong siya rin ang sumira. Sa isang sulok, nakatago si Elena, nakikinig sa bawat salitang binitawan ng lalaking akala niya ay kakampi niya. Ang bawat pangungusap ni Renato ay tila isang kidlat na nagbigay ng liwanag sa kanyang naguguluhang isip. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ngayon niya lamang na-realize na ang amang hinamak niya ay mas piniling maging mahirap para iligtas ang isang buhay, habang ang lalaking sinunod niya
ay handang pumatay ng dangal para sa kapangyarihan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay naputol nang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon, ang kanyang muka ay hindi mabasa. Balot ng pagod at seryosong ekspresyon, mabilis na tumayo si Isandro, tila nakalimutan ang presensya ni Renato. "Doc, ang anak ko? Si Mayumi?" Ang tanong ni Isandro, ang salitang anak ay kusa nang lumabas sa kanyang mga labi. Natural at puno ng pagmamahal. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. "Matagumpay ang pagtahi namin sa butas ng kanyang puso, Mr. Villacorte. Ngunit, nagkaroon ng komplikasyon sa huling bahagi ng operasyon. Masyadong mahina ang kanyang katawan para sa trauma ng procedure. Kasalukuyan siyang nasa coma. Sa ngayon, ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang kanyang sariling kagustuhang mabuhay." Napaupo muli si Isandro. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Ang balitang tagumpay ang operasyon ay tila isang mapait na tagumpay dahil sa panganib na dala ng coma. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang mahinang hawak sa kanyang balikat ang naramdaman niya. Lumingon siya at nakita si Elena. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. "Dad, I'm sorry. I was so blind." Ang bulong ni Elena bago lumuhod sa harap ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbagsak ng kanyang pader ng galit at ang muling pagbabalik ng pagmamahal sa kanyang magulang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isandro, muling sumingit ang boses ni Renato, tila isang masamang panaginip na ayaw matapos. "Drama. Napakagandang drama. Pero huwag niyong kakalimutan, bukas na bukas din, kailangang bakante na ang mansyong Villacorte. Wala na kayong tahanan, wala na kayong matatakbuhan." Habang papaalis si Renato, nang may mapait na tawa, lumapit si Lola Corazon kay Isandro. May dala siyang isang lumang baul na gawa sa kahoy, ang kahoy na tila nanggaling pa sa sinaunang panahon. "Isandro, anak," ang tawag ni Lola Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Noong pinalaya si Mayumi, may isang bagay siyang naiwan na mahigpit niyang hinahawakan sa loob ng kanyang bulsa. Akala ko ay basura lang, pero nang buksan ko, nalaman ko ang katotohanang matagal nang itinago ng iyong ina. Dahan-dahang binuksan ni Lola Corazon ang baul at inilabas ang isang liham na may selyo ng isang kilalang ospital sa Quezon. 10 taon na ang nakalilipas. Ang liham ay nakapangalan kay Doña Consuelo at ang nilalaman nito ay tungkol sa isang sanggol na ipinagpalit para protektahan ang dangal ng pamilya Villacorte. Nanlaki ang mga mata ni Isandro habang binabasa ang mga salita sa papel. Ang lihim ng Quezon ay hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol sa isang dugo na matagal nang nawawala. Bakit tila ang mukha ni Mayumi ay may pagkakahawig sa litrato ng sanggol na nasa maleta ni Isandro? At ano ang tunay na kinalaman ni Renato sa nakaraan ng ina ni Mayumi? Ang monitor sa loob ng ICU ay biglang naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Hudyat na ang puso ni Mayumi ay muling huminto sa pagtibok. Ang mahabang huni ng makina ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng silid, isang tunog na nagpapatigil sa bawat pintig ng pag-asa sa dibdib ni Isandro. Sa isang iglap, ang paligid ay naging isang magulong eksena ng mga puting unipormeng nagmamadali, mga utos na binibitawan ng mabilis, at ang malamig na liwanag ng defibrillator na inihahanda upang muling tawagin ang buhay sa katawan ni Mayumi. Itinulak si Isandro palabas ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakataas. Tila ba hawak pa rin niya ang maliit na palad ng bata, hanggang sa maramdaman niya ang malamig na salamin ng pinto na humarang sa kanyang paningin. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay, at sa gitna ng maruming sahig ng ospital, ang bilyonaryong dating kinatatakutan ng lahat ay naging isang anino ng pait at pagsisisi. "Hindi maaari, hindi ngayon." Ang bulong ni Isandro, ang kanyang boses,
ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Huwag mo siyang kunin sa akin. Kunin mo na ang lahat, huwag lang ang buhay na ito. Sa tabi niya, si Elena ay nakaluhod din. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Ang kanyang bawat hikbi ay may kasamang panalangin, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sa sandaling iyon, ang galit niya kay Mayumi ay tuluyang natunaw, pinalitan ng isang matinding takot na baka ang huling alaala niya sa bata ay ang pananakit at pagmamalupit. Dahan-dahang lumapit si Lola Corazon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit puno ng katatagan. Inilabas niya ang lumang liham mula sa baul at muling binasa ang mga salitang nakasulat sa kupas na papel. Tumingin siya kay Isandro na may mga matang puno ng habag. Isandro, makinig ka sa akin. Ang mahinang tawag ni Lola Corazon. Noong 10 taon na ang nakalilipas sa Quezon, hindi lamang ang mga lupain ang kinuha ninyo. Ang iyong ina, si Doña Consuelo, ay may ginawang isang lihim na kasunduan. Ang sanggol na nasa litrato mo, ang anak mo sa babaeng minahal mo, bago ka nabulag ng ambisyon. Sinabi ni Consuelo na namatay ito sa panganganak. Pero ang totoo, ipinaubaya niya ang bata sa isang pamilya ng mga mangingisda para hindi madungisan ang iyong pangalan sa lipunan. Nanigas si Isandro. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang sanggol sa litrato na dala-dala niya sa kanyang maleta sa loob ng 10 taon, ang tanging alaala ng isang babaeng namatay sa hirap ay hindi pala pumanaw. Ang batang iyon, Isandro, ang batang iyon ay may tanda sa likod ng kanyang kanang balikat, isang balat na hugis bituin. Ang batang iyon ay si Mayumi. Ang pagpapatuloy ni Lola Corazon, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, tila isang dambuhalang alon ang humampas sa buong pagkatao ni Isandro. Ang batang itinulak niya sa putikan, ang batang tinawag niyang magnanakaw, ang batang pinagkaitan niya ng habag noong una nilang pagtatagpo ay ang sarili pala niyang dugo. Ang batang nagbalik sa kanya ng maleta ay hindi lamang nagbabalik ng mga papeles, kundi ibinabalik sa kanya ang kanyang sariling buhay na matagal na niyang itinapon. Anak ko, ang tanging naisambit ni Isandro, ang kanyang boses ay puno ng kilabot at pagkilala. Si Mayumi ay anak ko. Sa gitna ng revelasyong ito, muling bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor, ang kanyang noo ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang himalang hindi niya maipaliwanag. Bumalik ang kanyang tibok, Mr. Villacourt. Hindi namin alam kung paano, pero lumaban siya. Maayos na ang kanyang vitals, ngunit kailangan pa rin natin siyang bantayan ng maigi. Isang malakas na iyak ng katuwaan ang kumawala kay Elena, habang si Isandro ay napasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa matinding emosyon. Ngunit ang kanilang katuwaan ay panandalian lamang. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Si Renato, kasama ang 2 lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga legal na dokumento, ay muling nagpakita. May dala siyang isang mapait na tagumpay sa kanyang mga mata. Tapos na ang oras ng paghihintay, Isandro, ang mariing sabi ni Renato. Hawak ko na ang eviction notice para sa mansyon at ang freeze order para sa lahat ng natitira ninyong ari-arian. At hindi lang yan, dahil sa pagpirma mo sa Quezon documents, ikaw na ngayon ang pangunahing suspect sa mga anomalya noong nakaraang dekada. May mga pulis na naghihintay sa baba para sa'yo. Ito ang golden moment ng katatagan ni Isandro. Tumayo siya ng tuwid, hinarap si Renato at sa halip na galit, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kunin mo ang lahat, Renato. Ang bahay, ang pera, ang pangalan. Wala na akong pakialam sa mga yan, ani Isandro, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto kung saan nakahiga ang kanyang anak.
Dahil sa wakas, nahanap ko na ang kaisa-isang bagay na hindi mo kailanman mananakaw sa akin, ang aking anak. Ngunit ang banta ni Renato ay hindi lamang tungkol sa pera. Lumapit siya kay Isandro at bumulong ng may halong banta. Sigurado ka ba, Isandro? Dahil bago ka makasuhan, sisiguraduhin kong ang lahat ng record ng ospital na ito ay mawawala. At ang batang iyan ay muling magiging isang pulubi na walang pangalan. At sino sa tingin mo ang papansin sa isang batang may sakit kung wala ka na sa labas para protektahan siya? Ang takot ay muling gumapang sa puso ni Isandro. Alam niyang kapag siya ay nakulong, wala nang magbabantay kay Mayumi laban sa kasamaan ni Renato. Isang desperadong plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan habang ang mga sirena ng pulis ay naririnig na sa labas ng ospital. Paano maililigtas ni Isandro si Mayumi kung ang tanging paraan ay ang harapin ang kanyang sariling madilim na nakaraan sa loob ng rehas? At anong sakripisyo pa ang handang gawin ni Elena para itama ang mga pagkakamali ng kanilang pamilya? Ang huling nakita ni Isandro bago pumasok ang mga awtoridad sa pasilyo ay ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Mayumi sa loob ng silid. Tila ba tinatawag siya ng kanyang tunay na anak? Iposas niyo na ako. Dalhin niyo na ako sa kungan kung yan ang kailangan. Pero nakikiusap ako. Hayaan niyo muna akong hagkan ng anak ko sa huling pagkakataon bago niyo ako ilayo sa kanya. Ang boses ni Isandro ay wala ng bakas ng pagiging bilyonaryong hari ng real estate. Ito ay boses na lamang ng isang amang nagmamakaawa. Isang amang nahanap ang kanyang kayamanan sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang dalawang pulis na humahawak sa kanyang mga braso ay tila nag-alangan ng makita ang luhang dahan-dahang gumuguhit sa mukha ng lalaking dati ay tinitingala sa mga pahayagan. Sa kabilang dako, si Renato ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng tagumpay na nabahiran ng puot. Napakagandang palabas, Isandro. Pang-best actor ang performance mo. Pero ang batas ay walang pakialam sa mga huling sandali ng isang kriminal. Isama na siya. Ngunit sa gitna ng tensyon, si Elena ay humarang. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng inggit at galit. Ngayon ay naglalabas ng apoy ng determinasyon. Hindi niyo siya pwedeng ilayo ng ganyan na lang. Kita niyo namang kritikal ang bata. Renato, kung akala mo ay kampi pa rin ako sa'yo, nagkakamali ka. Nakita ko na ang tunay na demonyo at hindi ang papa ko yun, kundi ikaw. Ito ang sining ng pagsisisi ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ama at hinawakan ng kamay nito sa kabila ng malamig na bakal na nakakabit sa mga pulso ni Isandro. Sa sandaling iyon, ang mag-ama ay tila muling nagtagpo sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Pinayagan ng mga awtoridad si Isandro na pumasok sa loob ng silid ni Mayumi sa loob ng 5 minuto. Ang bawat hakbang ni Isandro patungo sa kama ng bata ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang paghihiwalay. Nang marating niya ang tabi ni Mayumi, nakita niyang dahan-dahang dumilat ang mga mata ng bata. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit nang makita niya ang mukha ni Isandro, isang mahinang ngiti ang sumibol sa kanyang mga labi. Papa! Ang bulong ni Mayumi, ang boses niya ay tila isang marupok na himig ng hangin na nagpabagsak sa huling pader ng katatagan ni Isandro. Lumuhod si Isandro sa tabi ng kama. Hindi inintindi ang bigat ng bakal na posas sa kanyang mga kamay. Idinikit niya ang kanyang noo sa maliit na palad ni Mayumi. At doon, sa gitna ng amoy ng gamot at puting liwanag ng ospital, ay hinayaan niyang umagos ang lahat ng pait na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat patak ng kanyang luha na humahalik sa balat ng bata ay tila isang binyag ng pagbabago. Andito na si Papa, anak. Huwag kang matakot.
Hindi na kita iiwan muli. Ang gumaralgal na pangako ni Isandro. Dahan-dahan niyang hinawi ang buhok sa balikat ng bata at doon niya nakita ang maliit na balat na hugis bituin, ang selyo ng kanyang dugo, ang patunay na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik sa atin sa ating tunay na tahanan. Ito ang kanyang golden moment, isang bilyonaryong walang pera, isang makapangyarihang lalaking nakaposas, ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Isandro na siya ang pinakamayamang tao sa mundo dahil sa isang salitang papa. Ngunit ang oras ay isang malupit na kaaway. Ang isang pulis ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Isandro. Hudyat na kailangan na nilang umalis. Tumingin si Isandro kay Elena na nakatayo sa may pinto. Mugto ang mga mata, ngunit may bagong lakas na nananahan sa kanyang anyo. Elena, anak, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan. Ang huling bilin ni Isandro, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala na ngayon lamang niya naibigay sa kanyang panganay. Tumango si Elena. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Pangako, Dad, hinding-hindi ko hahayaang saktan muli ni Renato ang pamilya natin. Itatama ko ang lahat. Habang kinakaladkad si Isandro palabas ng ICU, muling humarang si Renato sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng mapait na ngiti. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Masyadong madamdamin, Isandro. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ang Diyosa ng Quezon Project na iyong ina ay magkakaroon ng magandang kumpanya sa loob ng selda, ang pangungutya ni Renato. At tungkol sa batang iyan, huwag kang umasa na magtatagal siya sa ospital na ito. Ang lahat ng donasyon at pondo para sa kanyang recovery ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Isang kumpas ko lang at itatapon siya sa labas, diretso sa kalsada kung saan mo siya pinulot. Nanlisik ang mga mata ni Isandro, ngunit bago pa siya makasagot, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Isang tinig na kasing tatag ng matandang nara. Huwag kang masyadong kampante, Renato Beltran. Ang yaman na ninakaw ay hindi kailanman nagiging pundasyon ng isang matibay na bahay. Lahat ay lumingon. Si Lola Corazon ay naglalakad patungo sa kanila. Hawak ang isang makapal na brown envelope. Hindi na siya ang mukhang mahinang matanda na taga-alaga lamang. Ang kanyang anyo ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Sino ka para makialam dito, matanda? Ang singhal ni Renato, bagaman ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ako si Corazon Villacorte Alonzo, ang kapatid ng iyong ama na itinaboy ninyo noon dahil sa katotohanan. Ang revelasyon ni Lola Corazon na tila isang dambuhalang pagsabog sa gitna ng katahimikan. At hawak ko ang tunay na testamento ng iyong ama, Renato. Ang lahat ng shares na hawak mo ngayon, lahat iyan ay nakapangalan sa isang tagapagmana na matagal mong kinalimutan, ang anak ni Isandro na itinago ninyo. Ang mukha ni Renato ay nawalan ng kulay, tila naging abo sa harap ng katotohanan. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng basag na salamin ang nanggaling sa loob ng silid ni Mayumi. Isang estrangherong lalaki na nakasuot ng uniforme ng janitor ang mabilis na lumabas mula sa bintana ng silid. Bitbit ang isang maliit na tangke ng oxygen na sadyang binuksan para magkaroon ng leak sa loob. Ang bata, si Mayumi, ang hiyaw ni Elena. Ang silid ni Mayumi ay nagsimulang mapuno ng usok at ang amoy ng sunog ay kumalat sa hangin. Si Isandro ay nagpupumiglas sa kanyang mga posas. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot habang nakikita ang kanyang anak na muling nalalagay sa bingit ng kamatayan. Sino ang nag-utos sa janitor na tapusin ang buhay ni Mayumi sa gitna ng kaguluhan? At may sapat pa bang lakas si Isandro para iligtas ang kanyang anak kahit na ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa bakal ng batas? Ang huling nakita ni Isandro bago siya itulak ng mga pulis palayo sa apoy ay ang anino ni Renato na dahan-dahang umaalis
May dalang isang madilim na lihim na mas malala pa sa Quezon Project. Bitawan niyo ako. Ang anak ko. Masusunog ang anak ko. Hiyaw ni Isandro ay tila hayop na nasugatan, isang tunog na bumasag sa katinuan ng lahat ng nasa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay marahas na hinihila ang bakal na posas, hanggang sa ang kanyang mga pulso ay magsimulang magmantsa ng pulang likido, ngunit tila wala siyang nararamdamang hapdi. Ang tanging nakikita ng kanyang mga mata ay ang makapal at itim na usok na dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng pinto ng silid ni Mayumi. Tila isang dambuhalang kamay na nagtatangkang sakalin ang huling pag-asa ng kanyang buhay. Ang mga pulis na humahawak sa kanya ay nagkatinginan. Sa gitna ng kaguluhan, nanaig ang boses ng konsensya kaysa sa utos ng batas. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ng isang opisyal ang susi at pinalaya ang mga kamay ni Isandro. Sa sandaling kumalasang bakal, hindi na nag-atubili ang lalaki. Hindi niya inintindi ang babala ng mga nurse. Sinalubong niya ang init at ang nakakasakal na amoy ng nasusunog na chemical. Sa loob ng silid, ang paligid ay balot na ng kulay abong usok. Ang tunog ng paglamas ng apoy sa mga kortina at ang pagtunaw ng mga plastik na kagamitan ay tila isang koro ng kamatayan. Natagpuan ni Isandro si Mayumi na nakahiga pa rin sa kama, walang malay, at dahan-dahang nilalamon ng usok. Ito ang kanyang golden moment. Hindi na nag-isip si Isandro ng sariling kaligtasan. Hinubad niya ang kanyang suot na polo at ibinalot ito sa mukha ng bata. Binuhat niya si Mayumi ng buong ingat. Tila ba hawak niya ang pinakamarupok na kristal sa buong mundo. Ang bawat hakbang niya palabas ng silid ay isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang balat at ang bawat paghinga niya ay tila paglunok ng nagbabagang abo. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang mahinang tibok ng puso ng bata sa kanyang dibdib. Sa gitna ng makapal na usok, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapokus sa dulo ng pasilyo kung saan naririnig niya ang mga sigaw ng pag-aalala ni Elena. Nang sa wakas ay makalabas siya mula sa nasusunog na silid, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mga nagmamadaling nurse na may dalang stretcher. Agad na inihiga ni Isandro ang bata. Ang kanyang sariling muka ay itim na sa uling at ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng paso. Ngunit hindi siya gumalaw sa tabi ni Mayumi hanggat hindi nasisigurong humihinga pa rin ito. "Dad! Diyos ko, Dad! Ayos ka lang ba?" Ang hiyaw ni Elena habang yumayakap sa kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi mula sa pagtatangkang tumulong sa pag-apula ng apoy. Tumingin si Isandro kay Elena at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang anak. Hindi ang kanyang ambisyon, kundi ang kanyang kakayahang magmahal at magsakripisyo. "Ligtas siya, Elena. Ligtas ang kapatid mo." Ang mahinang tugon ni Isandro bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod sa labis na pagod. Habang inililipat si Mayumi sa kabilang wing ng ospital, si Lola Corazon ay nanatiling nakatayo sa tapat ni Renato. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tila ba binabasa niya ang bawat kasinungalingan sa mukha ng kanyang pamangkin. Inilabas niya ang dokumento mula sa brown envelope at itinaas ito para makita ng lahat kasama na ang mga awtoridad na naroon. Ang sunog na ito ay hindi isang aksidente, Renato. Alam nating lahat kung sino ang may pakana nito para burahin ang ebidensya, ang mariing sabi ni Lola Corazon. Pero huli ka na. Ang dokumentong ito ay hindi lamang isang testamento. Ito ay isang pag-amin mula sa iyong ama bago siya pumanaw. Isang pag-amin na ikaw ang tunay na utak sa likod ng Quezon Project scam at ang pamilya Villacorte ay ginamit mo lamang na panakip-butas na balot ng bulungan ng pasilyo. Ang mga pulis na kanina ay nakaposas kay Isandro ay dahan-dahang lumapit kay Renato.
Ang mukha ni Renato ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mapait na ngiti ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding takot. Sinubukan niyang umatras, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya ng ospital. Ito ang sining ng karma na matagal nang hinintay ng mga tagapakinig. Ang taong gumamit ng gaslighting at panlilinlang ay unti-unti nang kinukulong ng sarili niyang mga kasinungalingan. Wala kayong ebidensya. Peke ang papel na yan. Ang sigaw ni Renato. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni na lamang sa gitna ng katotohanang lumalabas. Dinala si Renato ng mga pulis para sa investigasyon habang si Isandro ay nananatiling nakaupo sa tabi ng bagong silid ni Mayumi. Sa gitna ng katahimikan, pumasok si Lola Corazon at inilapag ang kamay sa balikat ni Isandro. Tapos na ang bagyo, Isandro, pero ang paglilinis sa mga naiwan nitong basura ay ngayon pa lamang magsisimula, ang sabi ng matanda. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Mayumi. Sa pagkakataong ito, ang kanyang paningin ay malinaw na. Tumingin siya kay Isandro, pagkatapos ay kay Elena, at huli kay Lola Corazon. Ang kanyang maliit na kamay ay hinanap ang kamay ni Isandro. Papa, nanaginip po ako. Ang mahinang bulong ni Mayumi. Sabi po ni Mama sa panaginip ko, ibinalik ko na daw po ang maleta. Kaya pwede na daw po akong magkaroon ng sariling bahay. Ang bawat salita ng bata ay tila isang kutsilyo na bumabaon sa puso ni Isandro. Ang kanyang golden moment ay ang mapagtantong sa kabila ng lahat ng apoy at kaguluhan, ang tanging hangad ng bata ay ang mahanap ang kanyang lugar sa mundo. Ngunit bago pa man makasagot si Isandro, isang nurse ang pumasok na may dalang seryosong balita. Ang gamot na kailangan ni Mayumi para sa kanyang recovery pagkatapos ng operasyon at ng pagkakalanghap ng usok ay wala na sa pharmacy ng ospital. Ang tanging supplier nito sa buong lungsod ay ang kumpanyang pag-aari na ngayon ni Renato Beltran sa ilalim ng mga papeles na pinirmahan ni Isandro kanina. Kahit na sa presinto na si Renato, ang kanyang mga galamay ay nananatiling nakahawak sa leeg ng pamilya Villacorte. Kung hindi makukuha ni Isandro ang gamot sa loob ng 6 na oras, ang lahat ng sakripisyo niya sa apoy ay mawawalan ng saysay. Paano makukuha ni Isandro ang gamot kung ang tanging paraan ay ang makipagnegosasyon muli sa taong nagtangkang pumatay sa kanila? At ano ang nakatagong susi sa loob ng lumang panyo ni Mayumi na maaring magpabagsak sa huling depensa ni Renato? 6 na oras, 360 minuto. Iyan lamang ang natitirang hininga ng pag-asa bago tuluyang bawiin ng tadhana ang buhay na kapapatayo pa lamang mula sa abo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng asidong tumutulo sa puso ni Isandro habang nakatitig siya sa orasan sa tapat ng nurse station. Ang kumpanyang Pharma Beltran, na kaisa-isang supplier ng kritikal na gamot ni Mayumi, ay naglabas ng isang opisyal na memo. Lahat ng release ng gamot ay kailangang dumaan sa personal na pirma ni Renato Beltran, ang lalaking kasalukuyang nasa loob ng selda, ngunit hawak pa rin ang mitya ng buhay ng kanyang anak. Hindi tayo pwedeng maupo lang dito, Dad, ang mariing sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha ng takot, kundi ng alab ng isang babaeng handang makipagdigma para sa kanyang pamilya. Kung hindi pipirma si Renato, kukunin natin ang gamot sa paraang hindi niya inaasahan. Villacorte pa rin tayo. May mga tao pa tayong tapat sa atin sa loob ng kumpanyang iyon. Ngunit bago pa man makasagot si Isandro, lumapit si Lola Corazon na may dalang isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang panyo ni Mayumi. Ang panyong may burdang bulaklak na tila naging saksi sa lahat ng hirap ng bata. Isandro, Elena, tignan niyo ito. Ang mahinang tawag ni Lola Corazon. Dahan-dahan niyang kinalas ang bawat tahi ng makapal na burda ng bulaklak. Sa loob nito, isang maliit at manipis na silver key ang lumabas, kasama ang isang maliit na memory card na nakatago sa pagitan ng mga tela. Ang nanay ni Mayumi
Bago siya pumanaw, sinabi niyang ang panyong ito ang magiging proteksyon ng anak niya. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit. Nanlaki ang mga mata ni Isandro. Ang memory card ay naglalaman ng mga orihinal na digital logs ng Quezon Project. Mga ebidensyang hindi kayang sunugin o burahin ng kahit anong apoy. Ito ang huling alas na magpapabagsak sa buong sistema ni Renato. Ito ang sining ng The Sacrifice Dilemma. Kailangang iwan ni Isandro ang tabi ni Mayumi upang dalhin ang ebidensyang ito sa punong tanggapan ng Pharma Beltran at pilitin ang mga board of directors na i-release ang gamot. Habang si Elena naman ang mananatili sa ospital para bantayan ang bawat paghinga ng kapatid. Punta na, Dad. Ako ang bahala rito. Ipaparamdam ko kay Mayumi na hindi siya nag-iisa. Ang pangako ni Elena habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang paglalakbay ni Isandro patungo sa opisina ay tila isang karera laban sa kamatayan. Ang bawat pulang ilaw sa kalsada ay tila isang kaaway na nagpapabagal sa kanya. Ang ugong ng makina, ng sasakyan at ang malakas na pagbuhos ng ulan ay tila mga boses na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Nang makarating siya sa Pharma Beltran, hinarang siya ng mga gwardiya. Ngunit hindi na si Isandro ang lalaking madaling takutin ng legalidad. Hinarap niya ang mga ito ng may dignidad na hindi nabibili ng pera. Ang hawak ko ay ang katotohanang magpapasara sa kumpanyang ito at magpapakulong sa inyong lahat kung hindi nyo ilalabas ang gamot ni Mayumi, Alon Villacorte. Ang bawat salita ni Isandro ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng lobby. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko hawak ang buhay ng anak ko. Sa loob ng boardroom, ipinakita ni Isandro ang nilalaman ng memory card. Ang mga mukha ng mga opisyalis ni Renato ay nawalan ng kulay. Sa gitna ng tensyon, isang matandang board member ang tumayo. Isang taong dati ay biktima rin ng manipulasyon ni Renato. Ibigay ang gamot. Ngayon din, ang utos nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang tawag ang natanggap ni Isandro mula sa ospital. Ang boses ni Elena ay puno ng panginginig at desperasyon. Dad, bilisan mo. Bumababa na ang oxygen level ni Mayumi. Sinasabi ng mga doktor na baka hindi na siya umabot ng isa pang oras. Ito ang golden moment ni Isandro. Ang sandaling kailangan niyang magtiwala sa kanyang sariling lakas at sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Habang hawak niya ang kahon ng gamot, tumakbo siya palabas. Hindi alintana ang dulas ng sahig at ang pagod ng kanyang katawan. Nang makarating siya sa ospital, ang pasilyo ay balot ng isang nakabibingig na katahimikan. Nakita niya ang mga doktor na nagkakagulo sa loob ng silid ni Mayumi. Ang tunog ng flatline ay muling umalingaw-ngaw sa paligid. Tila isang huling pamamaalam. Huwag, huwag ngayon. Ang tanging nasabi ni Isandro habang pilit na pumapasok sa loob, dala ang gamot na tila huli na ang dating. Nakahiga si Mayumi, payapa ang mukha ngunit wala ng kulay ang mga labi. Si Elena ay nakasubsob sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa pag-iyak. Huli na nga ba ang lahat? Ang gamot ba na kinuha ni Isandro sa gitna ng bagyo ay magiging alaala na lamang ng isang amang nabigo muli? Ang huling nakita ni Isandro bago mabitawan ang kahon ng gamot sa sahig ay ang mahinang pagpikit ng mga mata ni Lola Corazon habang may hawak na rosaryo. Tila ba tinatanggap na ang malupit na hatol ng langit? Ang mahabang tunog ng makina na hudyat ng paghinto ng buhay ay tila isang malupit na hatol na nagpabingi sa buong silid. Sa paningin ni Isandro, ang lahat ay naging mabagal. Ang pagbagsak ng kahon ng gamot mula sa kanyang nanginginig na kamay, ang pag-iyak ni Elena na tila isang hiyaw mula sa kailaliman ng lupa, at ang pagyuko ng mga doktor na tila tinatanggap na ang pagkatalo laban sa kamatayan. Ngunit si Isandro ay hindi pa tapos. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, dinaluhong niya ang higaan ng bata.
Marahas niyang hinablot ang mga balikat ng surgeon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at pananampalataya. Hindi siya pwedeng mamatay. Heto na ang gamot. Iturok niyo ito. Gawin niyo ang lahat. Ang bulyaw ni Isandro, ang bawat salita, ay may dalang pait at awtoridad na nagpabalik sa katinoan ng mga medical staff. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ng isang nurse ang gamot at inihanda ang iniksyon. Isang huling pagtatangka, isang huling pagkakataon. Habang itinuturok ang likidong tila naging ginto sa halaga, muling inilapat ang defibrillator sa dibdib ni Mayumi. Ang bawat pag-angat ng katawan ng bata sa tuwing nalatay ang kuryente ay tila isang sampal sa kaluluwa ni Isandro. Laban, Mayumi, anak, huwag mong iiwan si Papa. Ang bulong ni Isandro habang dahan-dahan niyang inilalagay ang panyong may burda sa loob ng maliit na palad ng bata. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na pagsuko sa may kapal. Habang ang mga doktor ay nagkakagulo, si Isandro ay lumuhod sa sahig, idinikit ang kanyang noo sa gilid ng kama at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay ay hindi siya humingi ng yaman o kapangyarihan. Humingi siya ng pangalawang pagkakataon para sa isang inosenteng buhay. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid pagkatapos ng huling shock. Ang lahat ay nakatitig sa monitor. 1 segundo, 2 segundo, at sa ikatlong segundo, ang mahabang huni ay naputol. Ang linya ay muling gumuhit ng isang maliit na bundok, isang tibok. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa. May tibok na. Bumabalik ang vitals niya. Ang sigaw ng isang nurse na tila isang awit ng anghel sa pandinig ng pamilya Villacorte. Nayakap ni Isandro si Elena. Ang kanilang mga luha ay naghalo. Luha ng katuwaan, luha ng pagpapatawad, at luha ng pasasalamat. Ang bagyong sumira sa kanilang buhay ay dahan-dahan ng kumakalma, nag-iiwan ng isang bagong pag-asa sa gitna ng mga guho. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, natanggap ni Renato Beltran ang balitang tuluyan nang bumaligtad ang kanyang mga kasamahan sa board. Dahil sa ebidensyang dinala ni Isandro, ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kasalukuyan ng isinasailalim sa forfeiture at ang mga kaso ng pagpatay at korupsyon ay nakahanda na para sa kanyang habambuhay na pagkabilanggo. Ang maskara ng kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng nadurog. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling kasamaan. Pagkalipas ng ilang oras, habang ang bukang liwayway ay nagsisimulang magbigay ng kulay sa langit ng Maynila, dahan-dahang iminulat ni Mayumi ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala ng usok, wala ng takot. Ang nakita niya ay ang mukha ni Isandro na nakangiti sa kanya, ang mga matang puno ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. Papa, ang mahinang tawag ni Mayumi. Ang kanyang tinig ay wala ng sipol, wala ng hirap. Andito na ako, anak. Hindi na tayo aalis. Ang sagot ni Isandro habang hinahalikan ang kamay ng bata. Si Ate Elena po? Ang tanong ni Mayumi. Ang kanyang paningin ay lumipat sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Lumapit si Elena at hinawakan ang kabilang kamay ni Mayumi. Andito rin si Ate Mayumi. Patawarin mo ako. Hindi na kita muling sasaktan. Simula ngayon, ituturing kitang tunay na kapatid. Isang payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mayumi. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang seryosong katotohanan ang kailangang harapin ni Isandro. Pumasok ang mga pulis sa silid. Bit-bit ang balitang bagaman siya ay nakatulong sa paghuli kay Renato. Kailangan pa rin niyang harapin ang kanyang mga pagkakamali sa ilalim ng batas tungkol sa Quezon Project. Handa si Isandro na magbayad. Handa siyang iwan ang lahat ng luho para sa kanyang kalayaan ng budhi. Ngunit ang isang huling revelasyon mula sa kanyang abogado ay magbabago sa kapalaran ng pamilya Villacorte. Isang lihim na nakatago sa loob ng Quezon Project logs na nagpapatunay na ang orihinal na krimen ay hindi ginawa ni Isandro.
kundi siya rin ay biktima ng isang mas malaking sabwatan na nagsimula pa noong bata pa siya. Ano ang tunay na kinalaman ng ama ni Renato sa pagkamatay ng tunay na ina ni Mayumi? At magagawa bang mabawi ni Isandro ang kanyang dangal nang hindi nawawala ang pagkakataong makasama ang kanyang mga anak sa paglaki? Ang huling kabanata ng kanilang paglalakbay ay magsisimula sa isang paglilitis na yayanig sa buong bansa. Ang katahimikan sa loob ng silid-hukuman ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat ng naroroon. Wala na ang kislap ng mga mamahaling hiyas. Wala na ang ingay ng mga sikat na negosyante. Ang tanging maririnig ay ang pantay na paghinga ni Isandro habang nakatayo siya sa harap ng huwes, suot ang isang payak na barong na wala ng bakas ng karangyaan ng kanyang nakaraan. Sa likod niya, nakaupo sina Elena at Lola Corazon, habang si Mayumi ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ate. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa sa kabila ng kaba. Inilahad ng abogado ang huling ebidensya mula sa memory card na itinago ng ina ni Mayumi. Ang mga dokumento ay naging malinaw na saksi. Si Renato Beltran at ang kanyang ama ang tunay na nagmamanipula ng mga pondo sa Quezon Project 10 taon na ang nakalilipas. Si Isandro sa kanyang kabataan at pagiging uhaw sa tagumpay ay ginamit lamang bilang isang mukha ng transaksyon habang ang lahat ng ilegal na kita ay dumidirekta sa mga tagong account ng mga Beltran. Ang katotohanan ay tila isang agos ng tubig na hindi kayang pigilan ng kahit anong dam, ang mariing pahayag ng huwes. Batay sa mga bagong ebidensya at sa kooperasyon ni Mr. Isandro Villacorte sa pagbuwag ng sindikato ni Renato Beltran, ang korte ay naglalabas ng hatol. Si Renato, na nakaupo sa kabilang panig na may bantay na mga pulis, ay tila isang halimaw na nawalan ng mga ngipin. Ang kanyang mukha ay balot ng puot habang pinapakinggan ang kanyang sentensya. Habambuhay na pagkabilanggo para sa korupsyon, tangkang pagpatay, at panununog. Sa kabilang dako, si Isandro ay hinatulan ng community service at multang kukuha sa lahat ng natitira niyang yaman para ibalik sa mga biktima ng Quezon Project bilang danyos. Lumingon si Isandro sa kanyang pamilya. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nawala ang kanyang imperyo, nawala ang kanyang mga bilyon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya na ang kanyang kaluluwa mula sa tanikala ng nakaraan. Makalipas ang 1 taon, ang bango ng pritong isda at ang usok mula sa bagong saing na kanin ay humahalimuyak sa loob ng isang maliit ngunit malinis na bahay sa labas ng syudad. Wala na ang malawak na mansyon sa Forbes Park. Ang kanilang tahanan ngayon ay gawa sa simpleng semento at kahoy, kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng tawanan sa halip na mga anino ng lihim. Si Elena ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanilang foundation, ang Mayumi's Home, isang programa na naglalayong magbigay ng edukasyon at tulong medikal sa mga batang lansangan sa Tutuban. Hindi na siya ang babaeng nakadepende sa credit card. Siya na ang kanang kamay ng kanyang ama sa pagbuo ng isang legasyang hindi gumuho. Si Isandro naman ay nakaupo sa balkonahe, dahan-dahang nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pumipirma lamang ng mga tseke, ngayon ay may mga kalyo na mula sa pagtatanim sa kanilang maliit na hardin. Lumapit si Mayumi sa kanya. May dalang isang baso ng malamig na tubig at ang panyong may burda na nananatiling malinis at mahalaga sa kanila. Papa, uminom po muna kayo. Ang malambing na tawag ni Mayumi. Ang kanyang pisngi ay mapula na. Ang kanyang puso ay malakas na at hindi na muling nangangailangan ng makina para tumibok. Ito ang kanilang golden moment, isang hapon na payapa kung saan ang yaman ay hindi sinusukat sa dami ng shares sa stock market, kundi sa dami ng yakap at I love you na naririnig sa loob ng isang araw. Salamat anak, sagot ni Isandro habang hinahaplos ang buhok ni Mayumi. Tumingala siya sa langit na unti-unting nagiging kulay ube at ginto
dahil sa papalubog na araw. Alam mo, Mayumi, noong gabing ibinalik mo sa akin ang maleta sa tutuban, akala ko ay mga papeles lang ang ibinigay mo sa akin. Pero ang totoo, ibinalik mo sa akin ang aking puso. Niyakap ni Mayumi ang kanyang ama ng mahigpit. At ibinigay niyo naman po sa akin ang pinakamagandang bahay sa buong mundo, Papa. Ang puso niyo po. Sa dulo ng kanilang munting hardin, nakatayo si Lola Corazon. Pinapanood ang mag-ama habang dahan-dahang humahalik ang hangin sa kanilang mga balat. Ang pamilya Villacorte ay nagsimulang muli mula sa abo. At ang apoy na minsang sumira sa kanila ay siya ring naging liwanag na nagbuklod sa kanila ng habang buhay. Ang kwento ng maletang nawala at pusong natagpuan ay hindi nagtatapos sa isang selyo ng korte, kundi sa bawat tibok ng puso na nahanap ang kanyang tunay na tahanan. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang libro na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Ang ingay ng mga tren sa istasyon ng tutuban ay nananatiling bahagi ng himig ng lungsod. Ngunit para kay Isandro Villacorte, ang bawat sipol ng makina ay hindi na nagdadala ng kaba o pagmamadali. Sa tapat ng lumang istasyon, nakatayo na ngayon ang isang matibay at magandang gusali na kulay asul at puti, ang tahanan ni Mayumi. Hindi ito isang marangyang hotel o condominium, kundi isang silungan para sa mga batang kalsada na minsang naging katulad ni Mayumi. Dito, ang mga bata ay may malinis na higaan, mainit na pagkain at higit sa lahat, isang pagkakataong mangarap ng hindi natatakot sa dilim ng gabi. Si Isandro ay nakatayo sa balkonahe ng center, pinagmamasdan ng mga bata sa ibaba. Ang kanyang buhok ay bahagyang namumuti na, at ang kanyang mukha ay may mga guhit ng edad na nagsisilbing mapa ng kanyang mga pinagdaanang pagsubok. Wala na ang kanyang mga mamahaling terno. Suot niya ang isang simpleng polo shirt na cotton, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong posisyon sa korporasyon. Dad, handa na po ang lahat sa loob. Kayo po ang magbibigay ng huling pananalita para sa anniversary. Ang malambing na tinig ni Elena ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Isandro at ngumiti sa kanyang panganay. Si Elena ay isa ng ganap na administrator ng foundation. Ang kanyang dating matalas na pananalita ay napalitan ng direksyon at malasakit. Sa tabi niya ay si Mayumi, na ngayon ay isang dalagita na. Ang kanyang tindig ay puno ng grasya at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan. Ang tanging bakas ng kanyang nakaraan ay ang maliit na peklat sa kanyang dibdib mula sa operasyon, isang medalya ng kanyang pakikipaglaban sa buhay. Nakahanda na ako, Elena. Mauna na kayo sa loob. Susunod ako, sagot ni Isandro. Bago pumasok, dinalaw muna ni Isandro ang isang maliit na silid sa gilid ng foundation, ang visitation area. Doon, nakaupo si Doña Consuelo. Ang matandang babae ay pansamantalang pinayagang lumabas sa ilalim ng medical parole dahil sa kanyang humihingang kalusugan. Ang kanyang dating mapagmataas na anyo ay naglaho na, pinalitan ng isang maamong mukha na tila laging humihingi ng tawad sa bawat sulyap. Isandro, anak. Ang mahinang tawag ni Consuelo. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Salamat sa hindi pagsuko sa akin sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo ni Mayumi. Tapos na yon, Ma. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon, magkakasama. Ang tugon ni Isandro habang dahan-dahang hinahaplos ang kamay ng ina. Ito ang sining ng ganap na kapatawaran, ang bitawan ng bigat ng nakaraan upang makalakad ng magaan patungo sa bukas. Sa loob ng main hall, nagsimula ang programa. Tumayo si Isandro sa harap ng maraming tao, mga dating biktima ng Quezon Project na ngayon ay kaibigan na niya, mga batang lansangan at ang kanyang buong pamilya kasama si Lola Corazon na nakaupo sa unang row. Bakas ang dangal sa bawat ngiti.
Kinuha ni Isandro ang mikropono. Ang kanyang boses ay naging matatag, umaabot sa bawat sulok ng silid, tila isang mainit na yakap sa mga tagapakinig. Maraming taon ang inubos ko sa pag-aakalang ang tagumpay ay nasusukat sa matatayog na gusali at sa kapal ng aking pitaka. Nabulag ako ng ambisyon hanggang sa makalimutan ko kung paano maging tao. Ang pag-amin ni Isandro na nagpatahimik sa lahat. Ngunit isang gabi sa gitna ng bagyo, isang munting anghel ang nagbalik sa akin ng isang maletang puno ng dokumento. Akala ko ay mga papeles lang yon, pero ang totoo, ibinalik niya sa akin ang aking kaluluwa. Tumingin siya kay Mayumi na nakatitig sa kanya ng may pagmamalaki. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na itinatago natin para sa ating sarili, kundi ang mga bagay na ibinibigay natin sa iba. Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa bato at semento, kundi ang mga pusong handang tumanggap sa atin ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Mayumi at iniabot sa kanya ang isang pamilyar na bagay, ang panyong may burdang bulaklak. Bagaman luma na ito, nananatiling malinis at maingat na nakatupi. Papa, para po sa inyo. Para hindi niyo makalimutan na kahit anong bagyo ang dumating, laging may panyong magpupunas sa inyong mga luha. Ang sabi ni Mayumi. Niyakap ni Isandro ang kanyang dalawang anak, si Elena at Mayumi, habang si Lola Corazon at Doña Consuelo ay nakatingin sa kanila mula sa malayo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng sigalot, at ang lahat ng pagkakamali ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng kanilang pagmamahalan. Ang huling imahe na makikita sa kanilang kwento ay ang paglubog ng araw sa Manila Bay, kung saan ang kulay ginto at rosas na langit ay nagbibigay ng basbas sa isang pamilyang muling nabuo mula sa guho. Isang pamilyang nahanap ang kanilang tunay na halaga hindi sa loob ng isang maletang puno ng pera, kundi sa loob ng isang pusong puno ng ginto. Nahanap na nila ang kanilang kapayapaan, nahanap na nila ang kanilang tahanan, at higit sa lahat, nahanap nila ang kapangyarihan ng pagpapatawad na siyang tunay na nagpapagaling sa lahat ng sugat ng buhay.